In chapter 12 sa Romans, verse 9 to verse 13, basahon ko na sa English, then nanamian ko kay basahon naman bala sa Ilonggo. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. When God's people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Ang kanami sa Ilonggo, saling niya, kinahanglan, sinsiro gid ang aton paghigugma. Likawanta ang malaot, kag himuon permi ang maayo. Bilang magululutod kay Kristo, maghigugmaanay gid kita. Kag magtinahuray sa isa kag isa. Magmapisan kita kag indi magtinamad. Mag-alagad kita sa Ginoo nga hugot gid sa aton tagipusoon. Kag tungod nga may paglaom kita nga maayo ang aton palaabuton, dapat mangin malipayon kita. Batason ta ang mga kabudlayan, kag magpangamuyo kita perme. Buligan ta ang mga katawhan sang Dios sa ilang mga kinahanglanon, kag batonon ta sa aton balay ang mga dumuloong. Magapangamuyo kita. Ginoo, nagapalapit kami sa imo, paubos kami, Lord, kag nagapangayo kami sa pagpatawad sa amon mga kasalanan nga nahimo. Hugasi kami, Ginoo, sa dagta sang sala, kay ikaw, Ginoo, Lord, ang patakos sa amon, Lord, sa atubang sa imo, sa pamati, Ginoo, sa imo pulong. Tudloy kami, Lord, kay kaangay lang gid kami sa mga karnero. Kung kaysa nagatalang-talang kami, hindi namon nahibaluan kung anong amon mga direksyon. Pagkapasalamat kami kay may ara kami nga good shepherd, siling ni Jesus Christ. Ako ang maayong amanong pahalab, kag ang akong mga karnero nagasunod sa akon. Salamat gid sa imo nga pagtipon sa amon, ang iban wala pag-abot, ikaw magabulig sa ila, magatipig, magabantay sa ilang pagbiyahe. Ayan, may iban, Ginoo, hindi sila kabangon sa ilang mga iligdaan, bangod sa ginabatsyag sila mga lawas. Ikaw, Ginoo, magatandog sa ila. Ikaw, Ginoo, pabakod sa ila, sa ilang paghigda. Madumduman nila ikaw kung ano ikaw katutom, kaayo sa ila kabuhi. Ginapangamuyo namon, Ginoo, ang nagapadayon nga gera sa Middle East. Ang mga Kristohanon sa Israel, ang mga Kristohanon sa Iran, ang mga Kristohanon, Ginoo, sa nagkalain-lain nga parte, lain nga lugar, nga parte sa kalibutan. Ikaw, Ginoo, magatipig sa ila, ikaw magabantay sa ila, Lord, ikaw magpalayo sa ila sa mga disgrasya. Kapangamuyo kami, Ginoo, Lord, nga hindi magunta tayo lang ang mga trabaho. Kapasalamat kami sa imo ginhimo sa kay Vanessa, sa imo nga pabakod sa iya, sa imo nga paghimuno sa iya kinanglanon. Kaya ginadugyan namon sa imo, Lord, bisan pa ang amon iban pa nga mga utod nga nagatrabaho dito sa malayo, sa opisina, sa hospital, sa barko. Sa diin man sila, Lord, ikaw gid ang magapahanumdum sa ila nga upod kanila, kag hindi sa dapat mahadlok, hindi sa dapat imudos, magakulba, ikaw naghambal, manging kaupod nimo kami, kag manging kaupod namon ikaw, Ginoo, Lord, tubtob sa walay katubtuban. Sa sining aga, Ginoo, pakamayang imo iglesia,
pakamayang mga manugpangabudlay sa Dumalag, Pastor Quezon, sa Sibalom, Pastor Rene, kag mga missionaries namong Ginoo Lord, local and international. Ikaw Ginoo ang maghimuno sa mga kinahanglanon. Ginapangamuyo ginamon ang amon nga palaboton nga Holy Week camp. Ikaw Ginoo magahimuno sa kinahanglanon sugataa kag pray kami nga ini manginisa ka mabinungahon nga pagtililipon namon pagpagigiupod sa isa-gisa. And Lord, we thank you kung anong imo-imoon sa siningaga. Ang mga anak mo may mga ginatubang sila nga mga paghangkat sila kabuhi, may mga pagtilaw. Apang Ginoo nakabalo kami ikaw gid ang magabulig sa ila. Sugata ang among kinahanglanon spiritual, pabakura kami pagi sa imo pulong, gamhi ang imo alagad, balang espiritu ikaw magatudlo sa amon. Kagkabay nga amon tagipusoon, Lord, maging mahumok, teachable, kag decided, committed to follow you. In Jesus' name, amen. God cannot use dirty vessels because His love flows only through clean ones. Amo na nga aton nga paminsaron sa nagatanaw kita sa aton nga mensahe siningaga. Ang Ginoo hindi kaya makagamit sa mahigko nga galamiton. Kaya yagugma nag-agi sa matinlo nga mga ginagamit niya. And so that's the statement nga we need to look into sa siningaga because gusto gid naton nga gamiton kita sang Ginoo. Amen. Ang pinakamanami nga kabuhi nga ikakabuhi sa kalibutan is a life nga gingamit sang Dios. Is a life nga nagdala sang himaya sa iya ngalan. It's a life nga nagtibong sang testimony sang reputation ni Jesus Christ. And so, the book of Romans, very theologically, masling naton nga tama siya ka dalom, kung party sa theology, kag mahambal mo nga ayhan may mga bagay nga do hindi nato maintindihan, pero at the same time, mga utod, may mga practical man nga mga bagay nga nakita ta. And so in Romans chapter 12, amo ni ang profile, amo ni ang itsura, amo ni ang plastada sang isa ka tawo nga ginagamit sang Dios. Natunan naton nga gusto ka gamiton sang Ginoo, magamit niya ka if you are fully surrendered sa iya. Surrendered fully. I mean, liwat-liwato na naton mga utod nga ginahambal, not my will but your will be done. Amo nang ginatawag nga full surrender sa Ginoo. Hindi Lord ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton namong mahuman sa aton kabuhi. And it is a struggle every day. Hindi na siya automatic, hindi na siya saling mo subong nga semana, subong ayan after the service, masaling ka Lord, hindi na akong kabubuton imo na. But I tell you, right after you go home, ma-challenge ka eh. Ano man, di ba? Ini akon lang ni o kunya sang Ginoo ni. And then you must be sober-minded, nga ginahambal ta, sa sunod sambal ni Paul, you have to think soberly. Don't think of yourself more highly than you ought to think. Amo ng Romans chapter 12, hindi magpanguna-una, hindi mo pag-i-estimate, hindi mo pag-i-value ang imo kaugalingon, sobra sa plastar sa Ginoo sa imo. You have to think according to the faith that God has given us. Meaning, we are saved by grace. Wala kaya siling you saved by grace and works. Kaya kung magsiling ka, you saved by grace and works, you have a right to evaluate yourself kay mas damo imo obras ng sa iban. That's why saling ni Paul, don't think of yourself more highly than you ought to think, but to think soberly as God has given to us the measure of faith.
So hindi na imo faith. It's not your faith nga imo lang gid na. It's our faith. Meaning it's the same faith, pareho lang ta. Pareho lang ang pagtuo nga gin-exercise ta. Kag naluwas kita. Amen. Hindi nga dako-dako gid mo ya pagtuo. It's just the same, trusting the Lord as your personal Savior. And then, ginambal ni Paul, nagligad nga si Mana, we must be stewardship focused. Meaning to say, God has given us gifts not for ourselves but for the whole community. Ang Ginoo nagatag sa aton sang pinasahi nga abilidad hindi para sa aton kagalingon kundi para sa komunidad sa Ginoo. It's for the church, it's for the body. And we continue in verse 9 up to verse 11 in chapter 12, but we will just dwell on verse 9 to siningaga, and we will look into that next week. Now, siling ni Paul, verse 9, sa mga tumulo sa Romans, siling niya, kinahanglan sinsiro gid ang aton pagigugma. Don't just pretend to love others. Okay? Kundi gigugmaon tagid sila. Okay? Likawanta ang malaot, kag himuon ta permi ang maayo. Now, gusto ka gamiton sa Ginoo, kagamiton ka gid sa Ginoo kung ang imo kabuhi bala hindi dalok. Ang imo kabuhi bala hindi lang nakasentro sa kagalingon mo. Selfless, hindi selfish. Selfless life. Hindi lang nga ikaw ma-enjoy. Dapat ma-enjoy man tanan. Okay? So, amo nang ginatawag nga, kinahanglan, sincero gid ang aton pagigugma. And so, the very foundation, mga utod, ang pundasyon sa ginatawag nga selfless life, ang pinakapundasyon sina is no other than sincere love. Di ba? Mangin selfless ka lang kung sincero ka. Pero kung hindi ka sincero, hindi ka selfless. Amen? Sama ng ginambal ni Paul D. Okay? So we will try to explain, we will try to himaon tani, no? Isipad-siparon tani, kay kanami gid sini nga bersikulo. Love in this verse means benevolence. Amo na ang pulong nga gugma. Benevolence, no? Ang pag-support, paghatag, amo nang benevolence mo, di ba? Di naman may benevolence funds kita. Hatag sa masakit, hatag sa nasunugan, benevolence. Okay? Ini nga pulong gali nga gugma, the word agape is also applicable sa ginatawag nga benevolence. What is benevolence, mga utod? Ang gugma nga ride, hindi na ginapakita, it is not shown by doing what the person love desires. Hindi ginapakita, bangon nga himo ang handom sang ginahigugma. Benevolent love means, but what the one who loves, the lover, deems as needed by the one loved. Anong punto? Hindi ang gusto sang ginahigugma ko, ang ginahatag ko sa iya, kundi kung ano ang maayo nga nakita ko para sa iya. Amo nang limbot silingon di. Ano? So, hindi ang desire sang object sang ginahigugma, the loved one, kundi ang manami nga nakita sang lover. Okay? Amo nagali ang punto, mga utod. You know why? That is God's love. John 3:16, what is love? For God so loved, agape, the world, kita, sinners, that He gave His only begotten Son. The world does not desire His only begotten Son. The fact that the world, sinners, hate God.
Ang na nakita natin sa Hindi Plus, ang gintanaw natin ng Book of Romans, Romans chapter 1, Romans chapter 3, ang tao wala nagatahod sa Diyos. Ang tao wala nagasimba sa matuod nga Diyos, kundi ginsimba nila ang gintugas ang Diyos. Hindi ako man nakita ta? Amo na kita as we look at ourselves in the mirror of the Word, makita ta, oh, I'm a sinner. Sinner gali ko. Oh, I'm dead. Okay? Amo gali ko na. I don't seek after God. Wala ang makasusala, wala gapangita sa Diyos. Religyoso siya. But to be religious doesn't mean he's seeking for God. Amen? No one, siling sa pulo sa inyo, no one seek after God. But yet God loved us. He did not give to us what we desired. Instead, He gave what He thought best for man. That is benevolent. Okay? Nga ginhatag gid sang Dios ang iya ultimate desire for man, not the ultimate desire of man. Amo na ang ginapunto ni Apostle Paul nga maghambal siya love. Okay, amo nang pulungan, love. And so, brethren the Lord, paano kita magigugma sa ni Paul? Don't just pretend to love others. Meaning that love must be sincere, and the word is without hypocrisy. That's the word. To be sincere means to love without hypocrisy. Amo niyang nakita ko na best picture na gin-download ko sang hypocrisy. Grabe, ano? Anong itsura sang maskaraya? Tanawan niyo lang maskaraya. Ano ang realidad? Ma-identify mo man imo kung galingon da. Kung kaisa. Kung kaisa. Hindi ba? Balo ka unconsciously, may mga time na ipokrito kita unconsciously. Do gulpiada, bla. Gulpiada ka, nag-ihom ka. Di na lang alangan. Nalang alangan. Nakibot. So ba, okay, ihom na. Tapos na minsan, nag-ihom ko to sa iya, mas do init to ulo ko. Unconsciously we do that because we have that nature. Amen, di ba? Hindi ka magambal nga wala ka sa ngamuna. Okay? Hindi ka magambal nga wala ka muna, perfect kayo mo yun kung wala ka muna. Pero as a human nature, human being, ang aton iya nga ugali, may amogi kita sina, di ba? May amogi kita sina. Kaya may mga bagay nga wala ka na namian, galing Pinoy ka, oo na lang. Walang Pinoy mo, di ba? Pinoy kita eh. Ano? Pero kung sa Amerikano, balon niya ka, kaya ko na namian. Isa namin, man na mag-amona mo. Amen, di ba? Para hindi ka bala mahulog sa pagka-hypocrite. Be real! Amo na ang punto ta. Genuine bla. Yan ang smile mo ka genuine. Sino ko sa inyo sa una, kung mag-smile ka genuine, dapat ka pirot mata mo eh. Genuine na. Pero kung wala ka pirot mata mo, pigaw nga klase smile. Di ba? Amo na sa. So amo ni sa mga utot si Ginoo. Ano? Abin lang kadlawanay sa doha sa isa lalaki. Iyo man siya. Kali kay deep inside him. Amo na siya. So love without hypocrisy. Charles Spurgeon, suling niya, sincerity, ang pagkasinsiro ko no, makes the very least person to be more value than the most talented hypocrite. Ito maayo man, ano?
Lumayo man nga panguna-una. Amen? Di ba? Bisan amo lang na ang iya kapasidad, bisan amo lang na yan sa society, kabalo ka sa society, ga-marginalize kita, abe. Di ba, no? Gina-marginalize nato na, ginabutangan tabala level. Okay? Ti amo nang pagtanaw sa kalibutan niya mo. That's how we evaluate people. Middle class, upper class, lower class, okay. This po Johnson niya, kung ang pinaka-list among you. Okay? Kung sincero na sa nga tao, mas valuable, mas mabugat ang iya, the way how God look at him than the most talented hypocrite. I can be talented and yet I am hypocrite. Amen? So mas maayo pa to yung nga daw, hindi man to kabalo, pero sincero sa. Ano? Maayo man to nga hindi kabalo, hindi sa kabalo to, pero grabe, ang tagipusuon niya, arabla. Ano? Sang sa isa ka tao nga nag-aobra lang sa trabaho ya, nga wala man ang iya tagipusuon da. That's what Paul is saying. In the Roman culture, in the first century, mga utod sa Ginoo, amo gini sila. And even during the time of Christ. That's why sila ni Jesus Christ, kung tanawon mo Matthew 23, 13 to 15, si Jesus Christ, woe! Actually, sa King James, woe! Meaning to say, kaluluoy. Ang paghambal sa New Living Translation, what sorrow awaits. Ano ang mga kasakitan nga nagahulat sa mga manunudlo, sa mga reliyon, kag sa kasuguan, kamo nga mga Pariseo, talking to the religious leaders, religious teachers, nga very, very, very devoted to the law. Tama sila kadibotado sa kasuguan, ang tanan ginahimo nila, but Jesus Christ, with exclamation point, hypocrites! Amo gina si Jesus Christ magtudlo. Kung kaisang pagtanaw nato sa kay Jesus Christ do ka melo, do niya paghambal do ka lulo gi katama, kag tapos do amo na si Jesus Christ. Wow, he is so meek. Through the way Matthew recorded the account, mga utod sa Ginoo, ang pag-record ni Matthew sa account, ginbutangan gid ni Matthew sang exclamation point ang paghambal niya, ano nga kasubo, kagkasakit, ang nagaulat sa inyo nga mga manunudlo sang reliyon, sang kasuguan, kamo nga mga Pariseo, mga leader kamo sang reliyon, hambal ni Jesus Christ, hypocrites! Ay, grabe. Jesus Christ strongly emphasized, for you shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. Grabe ang balya, no? Ginpunggan nyo ang mga tao nga magsunod sa ginarian sang Diyos. You won't go in yourselves and you don't let others enter either. Hindi makamugani. Alamidon, dalahigon nyo pang iban, siling sang verse 15, what sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites! For you cross land and sea to make one convert, and then you turn that person into twice the child of hell. You yourselves are. Ay, terrible. Ano? Saling niya, grabe. Amo na ginahimo nyo. And so, in the time of the Romans, kag the time ni Christ, amo na ang picture. Okay? Amo na siya. May mga maskara kamo. Amo na ginama ni Jesus Christ sa ila. You are wearing masks kaangay sa mga tao nga nag-perform sa theater. Okay. You are like these people, si Christ. And so, ano nga klase sang pagigugma nga ginatawag naton nga hypocrite? Inipokrito nga pagigugma.
ang ipokrito nga paghigugma, nagahatag ka charity nga sa imo paghatag ginapakita mo nga selfless care for others, nga sa imo nga paghatag selfless care for others, but actually driven by personal gain. Ano ba sa lingon mga utod? Inagbalang maghatag ka benevolent, naghatag ka nga ginapakita, let's say ako mahatag ko, mabulig ko, nga ginapakita ako nga as if nga paghigugma ko gito sa imo. Okay? Selfless. And yet, I was driven by personal gain. Tagaan ta ka para makabansi ko sa imo. Namaya mo man tanaw, no? Di ba? Okay? Tagaan ta ka bangod nga gusto ko nga may pabor ko nga makuha sa imo. Di sinugay mo sinaw. Ini nga gem gindunar ni amone. O, di ba? Di ba mo na? Di mayo subong ka may ipalo. Okay? Hindi na pwede magbutang tarpaulin sa mga nahuman nga mga projects. Nga hindi nga project to the efforts of so and so. No? Ang malain ni sa mga hypocrites siling ni Paul o kung si Jesus Christ, nga ginahimo nyo na as if it is a selfless effort and yet you are driven by personal gain and motive. You are given that for your ego. Nga ginahatag ko na para dayawon ko. Ginahatag ko na bangod nga gusto ko lang nga makilala ko. And so we can distinguish mga utod sa ginatawag nga hypocritical giving, hypocritical loving because of the motive nga ara sa aton. Ari pagido that really strike me. Ari, loving insincere, no? Ang balyada sa Romans chapter 12. Asling niya, when you love, you do it sincerely. You love without hypocrisy. You really love them. Balo ka, I be hypocrite, and many times I was hypocrite. Why? I realize, mga auto, that sometimes or many times I was generous giving to others while I refuse to be generous to my own family. That is hypocrisy. Amen? Lagi ka mo nagatango-tango ba? Ano? Inang balang mahatag ko sa iban, pwede ko kahatag sa asawa ko. Amen? If you are a son or a daughter, nga mahatag mo ang time mo sa iban, pero hindi mo mahatag time mo kay tatay mo. That's hypocrisy. That's hypocrisy. Okay? Because why we will give and sino ang priority sa benevolence sa gugma nga dapat ipahayag si Apostol Pablo, when you look at again, we are one body. Remember, mo nang premise si Paul, one body, many parts, different gifts, different functions,
And then he said, let love be sincere. Meaning, as I exercise my gift, ano nga akong motive? Why give? Why love? Is it to meet a need or gain praise? Amo nang pamangkot. Kung maghatag ko bala, ang akong bala paghatag, bagod nga, I want to meet the need. Gusto ko nga masugatag kinanglanon ni, or gusto ko ang praise na ihatag sa akon. Muna yung nambal ni Paul. Out of respect we give. Out of respect we love. Because when we love, we honor the dignity of the recipient. Amen? Ngayon kung may gugma ka, gina-honor mo ang dignidad sa isa ka tao, kay gahatag ka without string attached. Nagahatag ka without expecting any return. Kag nagahatag ko without judgment, kag nagahatag ko without exploitation. Amo na ginambal ni Paul. Let love be sincere. Okay? Let love be sincere. Balo ka mo sa New Testament, may example sa hypocrite givers. Acts chapter 5, 1 to 11, amo ni sila ang example sa hypocrite givers. Hipokrito nga nagahatag. Sino sila? No? Sino sila? Look at the picture. Sila si Ananias and Sapphira. Grabe na tabo sa ilan niya, no? There was a need. Damo-damo na mga believers. 3,000, 5,000. Damo-damo na mga believers nga nagkalaluwas in the book of Acts. Kag may mga kinahanglanon. Kag si Barnabas naghatag sang iya lupa. Ay, terrible. Daw wala na nagkatabo subong. Ano? But during the time, grabe ni si Barnabas, nga grabe gid sa kayo ka mahinatagon bala. Imagine hatag yung lupa ya. Okay? Ginbaligya ni Barnabas ang iyang lupa, kaginhatag para nga may kaunon ang mga linibo-libo nga mga Kristohanon. Kag may duwa ka magasawa nga nakakita sa ito nga paghatag, kag siling nila nga duwa, okay, mabaligya mataduta ta. Mabaligya sang duta ta, kag tapos ihatag taman sa Ginoo. And what happened in Acts chapter 11, mga utod, nagbaligya man tuod sila, kag naghatag sila sa Ginoo, pero ano natabo? Okay? Ay, Acts chapter 5, I mean. Acts chapter 5, ano natabo sa ila? What happened was, ginkuhaan nila. Imbes nga matag sila buo, ginpihak nila ang iyasang Diyos. Grabe. Ang ilaging promisa nga yatag lang sa Ginoo, gintapyasan nila, kag gintapyas na dako pa sa ginatag nila. Grabe ni mga utod. Hindi sila kabutig de. Ang ambal ni Peter, nga nagbinutig ka mong duwa. Yeah, ambal ka mo na imo nyo, tapos wala niya naman ginimo. Ha? Sige, amo ni bala ang bilis ang duta nyo. Amo nang ambal ni Peter eh. Acts chapter 5, verse 8. Peter asked her, okay, Ananias, sabi niya, verse 4, the property was yours to sell or not sell as you wished. And after selling it, the money was also yours to give away.
how could you do a thing like this? Kay hambal ka mo eh. Naghambal ka mo nga mo na eh. Wala ka mo nagabutig sa amon, nagbutig ka mo sa Diyos. You see? Naging nyo na, naging promisa nyo na. Wala nyo naging promisa sa amon, naging promisa nyo sa Diyos. Pero wala nyo ginimo. Ito lang, wala ka mo kabutig sa amon, nagbutig ka mo sa Diyos. As soon as Ananias heard these words, he fell to the floor and died. Patay sa Ananias. Inadlukan ng mga katawan. Some young men got up, wrapped him in a sheet, and took him out and buried him. Gin putos, gin lubong. About 3 hours later, mga 3 ka oras, nag-abot ang iyang asawa, si Sapphira. Peter asked her, was this the price you and your husband received from your land, for your land? Amo gini ang presyo, amo gini ang bili, nga ginbaligya ninyo? Hambalya, yes, she replied. That was the price. Tuod na, amo na ang presyo, amo na ang bili. And Peter said, how could the two of you even think of conspiring to test the Spirit of the Lord like this? Duwagi ka mo, nag-agree ka mo nga duwa, nga magbinutig ka mo sa Diyos. Instantly, she fell to the floor and died. Hypocrite. Amo na yung example sa ginatawag nga hypocrisy. Don't pretend. Be real. Amen. Kung isa, budlay man magpatuod-tuod la. Ano? Okay, but we have to do that. Nang lanon ta na. Nang lanon na muna. You see, you have to love without hypocrisy. Sing Apostle Paul, you love without hypocrisy, and you love in purity. You love in purity. Anong hambal sang verse Romans chapter 12, siling niya, don't just pretend to love others, really love them. Really. Genuinely. Wala motive. Wala self-gain. Amen? Amo nang totoo niya gugma. Diba? No self-gain. Wala. That's real love. And then sila ni Paul, hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Hate evil. Love in purity. You have to turn from evil. You have to avoid evil. Amo nang ginambal sa pulo nga, abhor, hate, turn from, to avoid. Okay? Why? Because authenticity, meaning without hypocrisy, real, authentic, genuine, tuod-tuod, authenticity and purity. Hate what is evil. Abhor evil. Cling to that which is good. Authenticity and purity are essentials for selfless love and sincere life. Okay? Ang gugmagali nga tuod, ang gugmagali nga wala wrong motive, kinahanglanon para nga mahambal kita nga sincero kita. Brethren, the Lord, this is not perfection. Hindi man perfection. Hindi niya saya nga mag-perfect ka. Kayo kanat. Amen? Hindi nga mangin perfect ka, kaya hindi ka mga perfect. Ang nga ni Pablo, you must be real and honest. Ano na nga ba ni Paul? Kinanglan tuod-tuod ka, hindi ka plastic, kaya kinanglan honest ka. Okay? Wala ka naga-pretend, wala ka naga-wear sang mask, wala ka naga-maskara, kundi tuod ka, tuod ko, kag honest ko. In this verse,
direct context, mga utod, ang evil is no other than malice. Naghahatag ka nga may malisya or even unkindness. Okay? Naghatag ka, abi mo kind ka. Hindi gali kind, bangod nga may ulterior motive ka. Amen? So hindi niya kindness ang tawag na. Panunto in a sense. Di ba? So bali gintunto mo ko, kay gintagaan mo ko para nga makakuha ka ginansya sa akon. Muna ang style sa mga politicians sa balon tagidman. Bali, siyempre ata ka sobre. Hindi mo na malikaw sa aton, tuod na. Amen? Hindi mo na kutso-kutso. Kami gani, may gaabot man sobre sa balay. Huwag na mong ibato na. Isang iba nga, huwag yung ibato na. Di kami gusto yung magbaton, kwarta nga, kurap. Di ba? Pero mga auto na muna eh. Anong nga managtag kay sa kalibo, nga managtag kay sa gatos, mga nagtag kalima gatos. Ano? Is that kindness? Hindi niya kindness. Hypocrisy. Amen? So, amo nang ginambal ni Pablo di. Okay? Amo nang ginambal niya. Hindi ka mo magkaangay mo na. In the direct context, immediate context ng verse, evil means to have malice. It is unkindness. But in the broader context, mga utod sa Ginoo, in the Word of God, it means evil. It means sin. It is simply sin. So meaning I have to hate sin and I have to cling to that which is good. Okay? Kung kaysa may sala kita nga palamangkutanon. Ang pamangkutamon niyo, how close can I get to sin without crossing the line? Amo na palamangkutanon ta, di ba? Do ano gi ko kalapit sa sala nga masaling ko nga wala ko. Di ba? Mag-cross ang line. Kaya mo nang line eh. Okay, may linya. Di karon ang wrong question is, how close can I get to sin without crossing the line? How much can we bend the truth? Okay? How much can we bend the truth? Or spin the story before it is a lie? Muna pa mangot, di ba no? Do, paano kidlisuon ang istorya nga hindi man sa binuteg? Di ba? Do, okay ba ang galing hasta gidiin nga hindi sa mangin binuteg. Hasta gidiin. Another question is, how much money can I have before it is considered greed? So, ano mga palamangkotanon ta na eh? Pero sala na nga pamangkot, mga utod. Hindi gali na amo ang pamangkot ta. Okay? Kay kadamo, nag-cross the lines, kag nag-cross ang boundary, that violates their conscience. Amen? Madamo ang nagsubra nga nabayular nila ang ila konsensya. Nagkabalo ka mo kung padayon nila nga pattern sa atong kabuhi, hasta gidiin ko bala, wala mo kasala. Hasta gidiin ko bala, nga hindi man tulay ginambal ko, tuod man to. Diba? Ido ano gikadamo bala gusto ko, kara hindi ko maging tawaan niya greed. Okay? And once we develop such pattern, mga utod sa Ginoo, ang mga private sins naton, private sins, mga sala nga wala ta ginahambal, begins to take on a life nagadako, nagatubo sa aton tagipusoon. Amen? Dini, dari pa malang ko eh. Daw, asta pa malang daw. Kung makalambot ko da, sala na. Yes, hindi. Op. Ido, hindi pa mong man. May gamay pa daw. Gamay pa lang. No? Gamay na gid. Op. No?
And then little by little, our conscience becomes hardened, callous. You agree with me? Callous. Nagatig-ang malapit na kitang balang espiritu nagambal sa tao. Op. Makasala ka. Ay, hindi po man, Lord. Hindi po man, Lord. Okay man to, Lord. Ga-develop, inanggagmay nga sala, nga ginapakaon ta, kada adlaw, nagadako sa aton tagipusoon. And we don't know what it takes. And we found out na hindi na naton masarangan. Okay? Kay nagdako na kag nagtubo siya, hindi na siya mabuklas. It's getting stronger and stronger. And it takes God. And we are enslaved, bondage. You see, the problem is, that's why it is a warning that you love in purity. Ang problema is, sin, ang sala, does not only impact us privately. You agree with me? Nga ang sala, wala lang nag-epekto sa aton privately. Nga kita lang, nga ako lang. But every unresolved issue before God. Kung may ara ko unresolved issue before my God, kung may ara ko nga ginatago sa tagipusoon ko sa tubangan sa akong Diyos, that issue will affect others because we are one. We are a body. You agree with me? That's why Paul said, remember, we are one body in Christ. Everyone member of one another. Kung makasala ka, it does not only affect you, it affects me. It affects the whole church. It will affect your family. In a broader sense, the family of God. We belong to one another. That's why loving sincerely, genuinely, and loving in purity, number one na ginambal ni Paul. Number one na ginambal niya. Wala yan naging pauli, ginuna niya gin after talking gifts. We are one. We are one spiritual living organism. Isa kita, and everyone affects each other. That's why si ni Paul, you hate evil and you cling to that which is good. Brethren, the issue is not how close to sin you can get. Hindi mo nang issue. Hindi kung daw ano ako kalapit sa sala. Hindi mo nang issue. The issue is how close to purity and righteousness can you be. So, ang aton nga issue is, do ano ko kalapit sa sala? No. Hindi mo nang issue. Ang issue dapat is, kung daw ano ako kalapit sa purity and righteousness. Amen? That's the issue. Abhor, hate, evil, cling, cleave
The word is to glue. Glue yourself. Ibulkasil mo na ang sarili mo. Amo na. Ibulkasil mo siya sa pagkamatarong. Amen? Cling to that which is good. And so, I asked this question. I copied this question, mga utod, and I asked myself, and I told God, Lord, I have sinned against you. I have sinned against you. And so, where are you? Sadiin ka. Sadiin ko. How close am I? Do ano ko kalapit sa righteousness and purity? Isa ka pa man ko ito, is there a private sin in your life? Di kada isa kita affected. Amen? Kada isa kita affected. O mamang is there? May ara bala? May ara bala? Sala that needs to come into the light. It's true, it's hard, mga utod. Mabudlay, di ba? But somebody said, and even James said, confess your sins one to another, and you will be healed. Ari gali sa ngambal sa isa ka preacher, siling niya, when I confess my sin to somebody I trust, 80% of my struggle is solved. I will only face 20%. That's why mo nagli ang wisdom sa Ginoo. Amo na ling wisdom sa Ginoo. Kung may nasaligan ka nga tao, ihambal mo siya ang sala mo. Because you trust the person. Amo na ang isa ka man namin, mga experience na mo na sa workers. When we started sa nga mo niya prayer time, we started with this. Tell me my sin. I tell you my sin. 80% of the struggle solved. Muna gali mga utod. So may ara ka private sin na kinahanglan that needs to come into light. Call somebody. Write somebody. Ayan, pwede yung sambal. Please pray for me. I'm struggling. Pangamuyo ko kaya struggle ko eh. I need your prayers. Somebody you can trust. Somebody you can open up. Are you tired of hiding? Right? Am I tired of pretending? Tired of feeling guilty? I'm tired of feeling alone. Grabe ang bali David la. Pagkasala sa kay Bathsheba, Lord, ang akon nga kusog, ang akon mga tulaan. Return to me the joy of my salvation. Abhor sin. You want us that the Lord will use us. Amen. That's the best life we can live. Wala lagi ko kilala sa tao, but we happen to
have a funeral service to somebody I don't even know. So ang atong team, we may service sa itong nga tao. Kag, I found out nga ito galing nga tao, Kristuhanon man. Because of the testimony of the wife. Kag kanami gid sang ginhambal sang mga malapit sa iya. And even the former vice mayor, haraman sa sang funeral service. Ito service, storyanay kami niya, sir. Yan na siya. Ako na driver ya. Sa primero yan ang abot di. Ako na driver ya. Akong tublas lakyan nga tamaraw. Ako gali. Mayang tao na. German. Pero ang life that impacted sa mga kabataan nga upod ya. Muna bala saling mo nga, wow. Ano? Baka namin man lang siyang kabuhay naging gamit para sa kaymayan sa Diyos. Amen? Diba? And then Paul said sa kay Timothy, 2 Timothy 2:19-21, but God's truth stands firm like a foundation stone with this inscription. Grabe sila niya, ang kamatuuran, nagatindog, kaangay sa isa ka pundasyon, kaangay sa isa ka bato, the cornerstone, the foundation stone. Na ginambal, nga may inscription, may ngalanda, may gintigibda, may ginbutang sa bato nga na, ang gibutang sa bato amo ni, the Lord knows who are His. And all who belong to the Lord must turn away from evil. Grabe ka lang inscription sa Ginoo yan, no? Di ba? Imbutang sa pondasyon, bala. Kilala ka sang Diyos, kilala sa sang Diyos ang iya, kag ang tanan nga iya sang Diyos, dapat magpalayo sa sala. In a wealthy home, siling niya, sa isa ka mangranong nga balay, in a wealthy home, some utensils, may mga gamit, may mga kutsara, tinidor, nga made of gold. Golden, spoon, utensils, and silver, may mga silver. And some are made of wood. May ara man nga wood, kag may ara man nga clay. Ang problema bala sang wood, gabawod. Nakita mo sang kutsara nga kahoy, may ara man subong tapalan nga bamboo. Ano? Kabakal ka muna sa tapalan nga bamboo. Bamboo bla? Kawayan, ginimo tapalan. Ay, sa dugay mo nga gabawod sa, nagaamo na sa. Imbis nga flat, nagaamo na sa. Kaya isang una, may ara man sila. May ara sila nga kutsara nga nahimo sang kahoy, kag may mga kutsara man sila, kung whatever utensils, ayhan, may tibod-tibod sila, o pareho sa aton sa nagliligad, may ara kita nga natsudlan sa tubig nga ilimnan, nga banga. Clay. Ano, namin, no? Ang expensive utensils, ang balya, namin, no? Ang mga expensive utensils are used for special occasions. Ginagamit sa special. And the cheap ones are for everyday use. Amo malagali ang ugali sa una, no? Sa subong gali naman na. Wow, ang mga pinggan, nga kadugay-dugay na, kakanami-nami, ginadisplay lang sa aparador. Ang aton niya, mga plastic na lang nga, ay naano man yung aton pangabuhi nga. Ang lain na mong atong ginagamit, kung ang nami to ginahulat dito para sa bisita. Diba? Ginapreparar gid para sa bisita. Baw! Kanami ng pagplastar. Ato niya magkaon ta. Kaldero, aras tubang. Amo na maggalibatasan sa una, mga utod. Amo na yung kultura sa linipon. Is this the same? Okay? Siling niya, if you keep yourself pure, ari nga balipol. You know what Paul is trying to say? God wants to use you every day.
Sino pa ba ang pinaka-special nga guest? You see the point? Sino ba ang pinaka-special nga guest? Nga pwede mo siya butangan, iplastar ang mga manamik, ang mga malahalon, nga mga utensils sa tubang niya kay gamiton. This is the point. If you keep yourself pure, you will be a special utensil for honorable use. Nami, no? Nami sa plastar ni Paul Black. Kung matinlo ang aton kaugalingon ng atong kabuhi, then ang paggamit sa Ginoo sa aton kanami gid. Amen? Your life will be clean and you will be ready for the Master to use you for every good work. Wow! Perme ko yagi na gamit sang master ko. Ano? Wala agi na butang sa shelf bla. Okay? You are ready to be used for every good work. And so Paul said, run from anything. Palayo ka, palagyo ka, sa tanan-tanan. Grabe ning nami ang usang New Living Translation. Ang hambal sa King James. Flee from youthful lust. Kung hambal sa ano? Sa New Life, New Living Translation. Run from anything that stimulates. Amo nang grabe. Okay? Palayo ka sa mga bagay nga naga-stimulate. Nagadala sa imo sa mga kailigbon. Instead, you pursue righteous living, faithfulness, love, and peace, and enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Amen? Amen, no? So, kailang question tayo is, how close am I to sin? Wrong question. Ang bali, Paul, palayo ka, flee and stay close to righteousness. Amen? So, nami man ang mga kutsara daw. Amo na mga utensils, kita yung picture. Arada. Lain-lain man, ano? Okay, may bulawan man, may silver man, may... So, muna. Okay? So, nami kung bulawan kaya. Di ba? Kung ako ya, gusto ko ya bulawan kaya. Imo yan o kaya? Ano yung mo gusto? Okay? Brethren, cleave, you have to hold tightly a very firm adherence to an object, to firmly united, cleave to that which is good. And so Christians must be firmly attached to that which is good. Don't separate from good. Okay? Do it to all men, especially in the household of faith. Mga utod ang aton balang kabuhi, hindi dapat occasional. May mga Kristiyano nga occasional mo, no? Dos para lang bala sa okasyon. Do kaangay bala sa mga bayo nga para lang sa okasyon. Diba? Hindi namin mo na. Okay? We must be constant, we must be active, we must be decided. And so abhor that which is evil, cleave to that which is good. We will close. Anong imonta? Let love be without hypocrisy. Be real in your love, in your benevolence, in your kindness. Be real. Naghahatag ka, wala ulterior motive. Okay? Naghahatag ka not to get gain. Okay? Naghahatag ka not for your own praise. Nagahimo ka sa isa kabutang, kabulo kang benevolence, hindi lamang kwarta eh. Amen? Remember, sa ginto natin nagligad, benevolence, gift, giving is not only money.
You give your time. You give your efforts, energy. And so na imonta. Number one, we must commit to respond to whatever the Holy Spirit reveals to us. Okay? You know ano gusto mo sa akon? Pagambal mo na imon mo eh. Amen? Diba? Ano gusto mo sa akon now? Number two, James 5:16, confess your sin. John 1:9, confess your sin to God. James 5:16, confess your sin to a fellow believer. And remember, private sin is an illusion. Private sin is an illusion. Okay? Ayan, nag-aambal ka, hindi mo na mabalansa yung iba. Bala na. It will be opened. If not on earth, in heaven. Amen. No? And so, God cannot use dirty vessels because His love flows only on clean ones. Amen? Ano? So stay clean. Not perfect. Diba? Not perfect, but be honest. Be honest. And be real. Be real. Ayan, many times, we are tempted to be hypocrite. At tentar kita nga mag-mask. Magbutang maskara. Okay? May the Lord empower us. May the Lord be praised sa atong kabuhi this week. Ginoo, salamat gid. Handom gid namon, kag handom mo man, nga gamiton gid nimo kami. Nga amon kabuhi, mangin manaming investment. Nga amon nga kabuhi, Lord, hindi mangin loss. It will be a gain in heaven. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ginoo, ginambalan mo kami nga dapat mangin matuod-tuod kami, mangin sincero kami. Forgive us. Tawara kami, Lord. May mga times na we acted, we pretend. Nagahambal kami, but it's not real. Hindi Ginoo genuine. Salamat sa ning teaching nimo sa imo pulong. Kagangamon gid nga handom sa sining nga semana, Lord. Tudloan mo kami. Kag buligan mo kami, Ginoo, Lord. Nga ma-apply ni namon sa amon kabuhi. In Jesus' name, amen.